pinaka-importanting question sa lahat. Ano po ang thoughts nyo ngayon na official na ang partnership ng Cornerstone and ang TPM? Siyempre, sobrang overwhelmed kami ngayon. Lalo na yung speech na ginawa ni Sir Jeff. Grabe yun, sobrang grabe. Sobrang heartfelt and sobrang hindi namin nakalain na meron talagang mga taong, alam mo yun, talagang grabing mag-support sa OPM. So, grabe. Sobrang salamat. Sobrang overwhelming. At syempre, hindi yun dito mangyayari kung wala din ang aming pinakamamahal na manager, Sir Perry. Maraming salamat sa PPL Entertainment and sa Cornerstone. Grabe. Sobrang excited namin sa lahat ng mga mangyayari, sa lahat ng gagawin. And I can say we are ready. Yes, sir. We're ready. Alright. Does anyone want to add? Okay na, okay, sige. Sabi niya. Okay, sige. Ito naman, one last... Practice ko ng mga 10 weeks yun. Okay, ito. What can the fans expect from you guys moving forward after your 10th anniv? Siguro mas marami kaming mga gagawin ngayon ng mga shows and syempre marami kaming mga i-release na mga songs na original na mga nakabangko lang sa amin for ilang years na rin. So yun yung parang itong panahon na to gusto namin gawin na pagkakataon para talagang i-full force na namin na yung originals naman namin ang nilalabas namin. Di ba full force yun? Yes. Ilang milyong subscriber na, ilang streams na sa Spotify, panimula lang pala. Alright, can we have the press? Anyone ready? Yes, please. Hi, hello, good evening. MJ Felipe from TV Patrol. Hello here. Hello here. Next to the camera. Kanina sinabi ni Jeff na maraming plans for the group. Kayo din, parang you said na marami kayong gustong gawin and what your fans wanted to see. Pero kung kayo yung masusunod, how do you want your new era of Agsunta to sound like and look like? Feeling ko po kasi yung sa sound siguro more on, dahil sa panahon ngayon, kung mapapansin nyo yung panahon ngayon, sobrang hindi na masyadong yung genres. Hindi na siya sobrang nakastick sa isa. So feeling ko yung mga ilalabas kasi namin ng mga songs, dahil lahat kami parang halos lahat, si Steven kasi hindi nagko-compose ng yung may lyrics, pero nagko-compose siya ng yung mga instrumental. Pero yung genres kasi namin as a band, magkakaiba talaga. So feeling ko yung mga, kung kami yung masusunod, yung mga ilalabas namin talagang sobrang magkakaibang tunog, pero parang may sarili lang kaming ginagawa na formula na parang napapag-isa namin yung tunog namin kahit magkakaiba kami. Parang gano'n. Another one. Uso kasi ngayon yung mga bands, parang they guest stars to be featured on their music videos. Kayo ba? Meron kayong mga naiisip na mga celebrities right now or couples or love teams that you want to appear on your music videos? Madami po eh. Madami. Parang... Sige, give kayo ng isa. Pwede ba? Pwede ko yung magana. Sige, We'd love to hear that. Siguro... Madami. Ayaw mo pa sabihin. Okay, ikaw. Ikaw na, ang gusto talaga ni Jai. Sino? Si Ivana. Gusto niya Si Ivana. feature sa mga music videos. Tsaka siguro mga love teams. Yeah. Siguro yung sobrang uso kasi ngayon yan. Ang alam ko sobrang uso ngayon yung sa Netflix, yung Chinese drama na Pinoy. Donnie Pangilinan and Bell, yun. Donnie Bell, yun. Siguro yun, isa ba yun sa mga Saka syempre hindi rin mawawala sa dream natin, Dong yan. Ay! Since very close naman to our... Ding Dong Marian? Sir Barry kayo na ba? Madali na yun. Madali na ba? That's easy for Barry. Pero pa-explain lang why si Ivana pala. Kasi meron talaga meron na kaming music video with Ivana noon pa, like way back 2018. Parang hindi pa sumasabog si Ivana noon. Nandun siya sa isang music video namin. Wakasan. So, yun. Parang gusto ko lang magkaroon ng parang part 2 ng gano'n na parang makita ulit siya sa music video namin kahit sobrang, niya na ngayon, sobrang, pangarap lang naman, pangarap. Thank you guys. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. We have Alan Policarpio from Inquirer.
Hello, good afternoon. Hello. Nag-celebrate kayo ng 10th anniversary nyo sa Cavite with a concert. So, pwedeng pakwento lang ng experience, how important is it for you guys? Sobrang monumental yung moment na yun para sa amin kasi syempre, una sa lahat, hindi namin nakalain na 10 years na kami. Alam mo yun, akala namin nung umpisa. Akala namin hanggang ngayon, medyo parang bago-bago lang kami, pero nagulat kami na 10 years na pala kami. And syempre nung 10th year anniversary namin, sobrang overwhelming kasi hindi din namin inaasahan na talagang ang daming taong pumunta, as in sobrang dami. And kami mismo yung nagulat, parang na-overwhelm kami na ang dami nila. Tapos yun, syempre sobrang enjoy, ang dami ding mga pangyayari din sa mismong event na yun, kaya sobrang saya namin. And nabanggit nyo nga parang mag-focus na kayo sa mga original songs moving forward. So, working with Cornerstone, how do you think will that help? Syempre, alam naman natin lahat gaano kalakas ang Cornerstone. And syempre ngayon na may dalawa na kaming management na tutulong sa amin. Sabi nga nila, two heads is better than one. So talagang sobrang, actually, kami naman sa part namin, kami actually yung kinakabahan kasi kami yung medyo, baka mahirapan kami sa sobrang lala ng mga mangyayari. Pero yun nga, gaya sabi ko, dahil nga talagang tagal-tagal na rin namin talagang inaantay na talagang may tumulong din sa amin na, alam mo yun, yung gusto namin kasi talagang sumabog talaga. Yun talaga yung pangarap namin. So, ngayon na dalawa na yung powers na meron kami sa likod, alam mo yun, sobrang saya namin. At sobrang thankful namin sa mga taong naniniwala sa amin. Hindi nila alam kung gaano ka laking part to sa career namin. Yeah. And lastly na lang, syempre daming musicians sa Cornerstone. Anyone that you admire or want to work with sa mga existing siguro ako sa ngayon ang nakikita ko parang ang gandang gumawa ng song with RG ng I Belong to the Zoo dahil sobrang malungkot din yung mga kinakantaya, so feeling namin sobrang lungkot siguro nung magagawa namin, feeling namin. Alright, thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. Hi, congratulations. Ayan. So for my first question, now na part na kayo ng Cornerstone, we all know na yung Cornerstone home of the best singers yan sa Philippines. So who among them, yung mga artist talaga ng Cornerstone, yung gusto nyo makasama, maka-perform, maka-jam? Ako siguro personally, ang isa sa mga pangarap kong maka-jam talaga si KZ. Kasi grabe siya mag-perform. So parang feeling ko, pag nakagawa kami ng isang performance na basta feeling ko sobrang astig na. Yun. How about yung others? Yeah. Ako actually same din kasi yun, napanood na namin siya ng live. Parang sobrang hype niya mag-perform. So parang wala siyang pake sa sa mga tao. So yeah. Actually, same. Magkakapareho kami ng mga utak minsan talaga. Crazy rin kasi actually naalala ko kasi nag-gig kami sa Isabela. Kasunod namin sa sabi ko, sulit siguro pag nakatugtog rin natin to. So, ayun, stage performance rin talaga, grabe. So I think mamamatch niya rin yung energy or mamamatch ni Jai yung energy niya when it comes to live performance. Yeah. 10 years in the industry, ano yung mga learnings ninyo na natutunan, and paano nag-evolve yung music ninyo after 10 years? Siguro mga learnings namin, na siguro dapat mas pumayat kami ngayon. 10 years. 10 years na rin sila sinasabi. Oo nga, 10 years na wala. Pero ayun, siguro, Patience. Patience and syempre yung pakikisama siguro sa lahat ng tao, especially sa mga pinupuntahan ng mga lugar. Dahil sobrang dami na rin namin napuntahan ng mga iba't ibang lugar, and siguro sa tagal namin sa industry, nakita na namin na dapat talagang sa lahat, syempre. Kailangan
maging magalang ka sa lahat, maging mabait ka sa lahat, kasi you never know who you're talking to, alam mo yun, ganun. Siguro yun. You know. How about the music? Sa music? Sa music, parang feeling ko nag-evolve din yung music namin personally, isa't isa. Tapos ngayon kasi dati, ang process namin ng paggawa ng kanta, parang ipapasa yung isang kunyari, may nakumpuso akong kanta, ganyan, sasabihin ko sa kanila. Ngayon, more on collaborative na talaga kami gumawa ng kanta. Yung mga, ano namin kanina, yung mga, isa sa mga tinugtog namin kanina, yung Mistoyo, ano yun ginawa namin yun sa Zambales. Music lockdown. Sa Zambales, before pandemic. So, feeling ko yun yung nag-evolve, yung hindi na kami gumagawa ngayon ng kami-kami lang. Pero meron pa rin naman. Meron pa rin naman mga gano'n. Pero more on, pag nag-decide kami na parang, gawa tayo kanta. Okay, ganito. Uupuan namin siya, parang gano'n. Mas ma-effort kami ngayon. Kasi dati yun, parang iintayin lang namin na merong may isa. gumawa ng isa. Pag wala yung isa, di wala. Ngayon talagang, gawa tayo kanta. Tapos yun, isip kami ng isip concept, isip ng tunog. Yan po. Aside from yun, meron bang other na parang rebranding na magaganap now that you're part na ng Cornerstone? In terms of the music, yung image, yung formal, siguro po, eventually, yeah, of course, magkakaroon ng mga rebranding. Lalo siguro namin papapugiin yung sarili namin. Hindi, pero kasi, usually po kasi, masasakit yung mga nire-release namin. Yeah. Pero our latest single, In Love naman. In Love naman. So, yeah. Di natin alam ba kayo next In Love or Masakit ulit. Masakit ulit. Ako din. Ako naman, personally, ang gusto ko talagang maging rebranding ko, pumayat ako. Yun talaga. Sorry, sobrang vocal ko doon kasi gusto ko talaga siyang mangyari. Gusto ko talagang makita ng Pilipinas na papayat talaga ako. Kasi sobrang tagal ko na nagpapayat. Hindi talaga nangyayari. Pero medyo naman, medyo ata. Thank you and congratulations. Thank you. Salamat. Hey, Babu. Hello po. Congrats. So, tama ba yung the last song you had, your own composition yan? Tama ba? Opo. Pero ano po yun, yung bridge part yung talagang sinulat namin doon. Kasi yung song na yun ay binili namin from Sir Tiny ng... Asan ba si Sir Tiny? Diba A&R na siya? Somewhere. Basta si Sir Tiny, yun, kung kilala niyo po. Yung sa collaboration. Yeah. Okay. And then yung portion nung parang may spoken poetry. Ayun. Yeah. Sa'yo. Yan ang origin. Yun, opo. Bakit yung may ganyan na? In fairness, parang umaarte ka dun sa part na yun. Talagang ramdam na ramdam. Yun po yung siguro may personal na touch yung bridge. Actually, kasi yung bridge talaga yung kinopost natin doon. Sa church niyo na nangyari. Yeah. Mas dinagdagan lang namin ng flavor. Parang kino-concept namin na yung concept mismo ng song, tapos dinagdagan namin para mas sumakit palalo yung kanta. And ganun din ba, like in the future, may parang, it's not only parang focus doon sa song, but also injecting spoken poetry or something siguro like that? Po. Pwede. We're not close to any concept naman. Hanggat kaya mag-surprise. Kasi meron rin kaming mga songs na may rap parts, meron kami yun spoken word. So hindi natin alam baka sumayaw na kami next time. And in fairness kasi yung intensity nung kanina yung pagkakakanta mo, talagang wow, ang taray naman. Ramdam na ramdam. Gusto naman manakit. Nadadala po kasi ako talaga pagka umakanta. Usually. Yeah, congrats. Nag-resonate sa kanya. Thank you po. Ayaw aminin na sa akin. Ano tag dito? And then yung second lang is parang paano nagsimula pala yung talks about having a co-manager? Actually, parang... Matagal na yun. Opo, parang
way back Pandemic oo. Parang nag-uusap kami with our management, EPL, na how to mas palakihin pa yung reach namin, parang how to mas magkaroon kami ng mga, yung natatap na, yung mga hindi namin natatap na audience is matap namin. So parang, since good friends naman ng PPL Entertainment and Cornerstone, so isa talaga yun sa mga matagal na namin actually napapag-usapan and plan. And finally, nangyari na ngayon. Kaya maraming salamat po. Yes. Was it coming also from na parang, kasi parang maraming bago na pumapasok and yet may mga natatap silang market na hopefully you have reached before? Parang ganun ba yun? Or with what's happening in the industry, feeling yung kailangan nyo ng extra parang power to help you out? Opo, of course, syempre, sa lakas ng OPM ngayon, grabe, sobrang dami ng artist talaga na mga nagsusulputan, mga bands, mga solo artists, mga P-pop. So, syempre gusto naming sumabay na mayroon din kaming mas malakas pang power na reach. So, yun yung purpose din talaga. Okay. Thank you, Congrats. Thank you po. Thank you po. Ami John. Hello po, Mami. Hello po. Congratulations. Salamat po. On your new partnership with Cornerstone. Thank you po. My first question is, for 10 years, how is your relationship with each other evolved? Siyempre, marami kaming mga pinagdaanan, maraming mga shortcomings, and marami din mga achievements na mga naranasan together. And masasabi ko, okay naman kami. Na within the 10 years na yun talagang... Nandito pa naman kami. Oo. Tsaka parang nangyayari na tumatanda lang kami. Pero yun nga, ang goal namin is hindi tumanda. Yun lang. Kasi di ba maraming banda na nalidisband in a few years, tapos kayo you stayed together for 10 years. What's the secret to that except, aside from yung sinabi sa amin na the name of your band comes from the pinagsama-sama teacher, parang ano yun? Siguro po ang pinaka-sikreto is communication, open communication sa lahat. Parang every time na mayroon kami mga problems or mga kung ano-anong bumps, so parang pinag-uusapan na lang namin. Kumbaga, hindi kami talaga dumadating sa point na yung magiging disband or what. Hindi naman. Hindi naman, never naman po nangyari. Parang, marami lang kami, syempre, yung mga different personalities. Kumbaga, may extrovert, may introvert, may mga ambivert. So parang, ang ginagawa na namin, kinukumbay namin yun. Parang, nagiging, kami. Focus sa strengths. Yes, so, adjust. Compromise. Parang gano'n. Siguro isa yun sa susundan ng mga kabataan ngayon na nagtatry silang magtayo na sarili nilang band. Yes. Siguro, my next question is, yung after 10 years, pinag-isipan nyo rin ba, did you have to present your wants and desires and your plans to Cornerstone, how you want your music to evolve? As of now, parang hindi pa namin na-represent talaga fully, pero I'm sure, yeah. Eventually, sa relationship na mangyayari with the new management, sa co-manage namin with Cornerstone is for sure paparating din namin yung mga gusto namin mangyari. Yeah. Kasi yung logo nyo for merch, di ba? For upcoming merch and things that you will present for your concerts and your gigs. Kailangan yung brand. So, thank you, congrats. Thank you po. Next po, sa kabilang mo. Hi, I'm Jojo Panaligan. Hello po. You've been around 10 years, and you've seen the rise of the power of social media. Madami na yung mga bagong bands who don't see the value of having a manager kasi they are emboldened by the fact na pag in-upload naman natin yan, it will find its own audience. But for you,
as someone who has managers, anong advantage na nakita nyo? That's what some of the new ones probably don't see. Well, in my opinion po kasi, ganyan rin po kami nag-start. Like, syempre college students, online, post lang, Facebook. YouTube pa ng time na. Pero with pagkaka-organize ng mga bagay-bagay to make you feel more official, and from us handling everything, naging total shift po talaga when we got our management. Tapos parang mas powerful. Mas powerful. Tsaka yun po, yung mga legal stuff din. Oo, yung mga bilang mga batang, nung nagsimula kami, bata pa, hindi namin alam yung mga official stuff, yung mga nawawala ako sa yung mga technical stuff with the industry, yeah. Mga kontrata, so there were things that we were taught as well by the management. This is how you do this. This is how you present yourself. So malaki talagang so we became more presentable to the industry. And syempre siguro ako madadagdag ko dun yung ang difference siguro for me ng ikaw lang na grabe naman talaga social media ngayon, but iba din talaga yung power na meron kang backup na mga pro na sa ginagawa nila. Iba yun. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng reach na sarili mo. Siguro magkaroon ka ng sarili mong experiment na paano mo ipopromote yung sarili mo. And dahil nandiyan nga yung internet, madali na yun. Pero, kung meron ka pang mas, pro na nag-backup sa'yo, iba yung magiging reach mo. Kaya, yun, sobrang saya namin na meron kaming dalawang power-ups. Saka it's nice to have some people who have a different perspective. Yeah. Kasi they can also check you if sobra ka na. Yeah. If lumalaki na ulo mo. Parang they're there to be helpful to you. My second question, what career advice did you get earlier that you're glad you did not follow? Parang kasi yung mga in-advise kasi sa amin, finalo namin. Parang ang isa kasi sa mga nag-advise sa amin, sa totoo lang, for example, is Sir Monty ng Mary's. Nung papasok pa lang kami sa PPL Entertainment noon, ang isa sa mga talagang tinanungan namin is si Sir Monty. And talagang sabi niya, go. Sabi niya, lalo nang marinig niya si Sir Perry Lancina, which is sobrang laking pangalan din sa industry. So sabi niya, go, dyan kayo, tama yan. So, feeling ko dun sa question po na yun, parang wala kasing nag-advise sa akin na hindi namin sinunod. Yun po. Hindi nyo sinunod na, buti na lang hindi nyo sinunod. Lahat sinunod niya. Oo, parang sinunod namin talaga kasi yun po yung mas manurin po. Pero yun, pinapag-usapan naman po muna namin bago namin sundin. Nag-winaway po namin yung pros and cons. Thank you. Last questions ko, paano nagbago ang dynamic no as a group to each other? Paano nagbago? From 10 years ago. Siguro po ngayon mas parang mas mas professional, and siguro mas matanda na rin talaga kami mas sa priorities. Mas hindi na laro-laro lang yes po, parang ganun. Parang, tsaka, syempre, dami na rin naming mga responsibilities sa mga personal life namin. So, parang ngayon, hindi na talaga to, parang dati kasi enjoy lang. Ngayon, parang talagang, gawin na natin to, gawin natin to. Tsaka yung po siguro, yung time management namin. Dati kasi, parang pupunta po sa bahay namin, tugtog, tapos minsan madaling araw. Ang aabutin ng madaling araw, tapos kumakain lang kami. Ngayon, pag magkikita-kita po kami, parang literal na tugtog. May gawin tayo, ganun po. So, tsaka yun, may fun pa rin naman pong mga biroan, mga ganun.
ang ibig sabihin, mas maliwanag pa sa inyo na pag final say, siya yun. Pag final say's arrangement, siya yun. Pag sa say po kasi parang voting ano kami lagi. Opo, democracy. Lagi po kami ganun sa lahat. Oo, lagi kami ganun. Tapos ang tiebreaker namin usually, pagka 2 versus 2, si Sir Perry yung tiebreaker namin. Nakalaga ng may manager din. Opo, yun. Salamat. Thank you po. Hello. Hello po. Okay, the last time that we talked to you, medyo binigyan mo kami ng update na you'll be creating more songs. How far along are we in terms of releasing those songs that you mentioned? Na-release na namin yung isa actually last year. Oo nga. So, meron na po kami mga na-release past few months and this year, siguro marami pa kaming ma-release na mga songs na dapat abangan. Naka-timeline naman. Naka-timeline naman. Throughout the year. Siguro mga 2 to 3 songs pa or mga kung kaya. Within 2024. Kanina medyo nag-hit din yung Cornerstone management na parang they wanted you to also have some sort of an international career, international flavor so that you'd be able to probably perform in other countries. Natatakot ba kayo about that perception? Ako naman po parang personally, hindi naman ako natatakot. For challenge? Siguro yun po, challenge syempre kasi ibang crowd, iba pa rin yung ibang crowd. So, medyo ano pa kami doon, hindi pa kami sanay sa international market. Pero gusto namin pasukin yun syempre. Kaya excited din kami at the same time. What do you think skill-wise you lack? Like, isa-isa kayo ano sa tingin niyo yung kailangan yung pang pag-aralan? Ako po siguro, feeling ko po yung yung paggawa pa ng mga songs siguro na mas maraming fundamental, may maraming mga ganun. Yun po siguro yung nilalak ko yun. Masyado, ako po personally masyado akong feelings dominated pag gumagawa o ganun po ako. So, ang feeling kong nilalak ko is yung technical, yung mga dapat na formula, yung dapat may ganun dito, baka sobra yung dito sa part na to. Yun po, sa akin. Yun po. How about you? Ako po siguro yung communication skills po sa tao yun. So, kasi hindi ko po kayang ma-express ng maigi yung sarili ko. Kasi mahihain po ako eh. So, hindi lang halata. So, yun po siguro sa lalo na pag nag-ibang bansa or ano. Yeah. So, yun po. How about you? Time management. Kasi, ayun, nabibisi tayo ngayon eh, kaya more on time management and communication na rin. Nabibisi po kasi siya sa pero yan, mostly time management. And syempre, as a musician, you always want to get better. Yeah. You always want to improve. Kaya, improve my singing, improve my bass playing, and mga ganun po. And more mga technical stuff with recording and all that. Para rin makatulong sa Tep? Siguro po communication skills din. Kasi may yan po. Thank you. Napansin niyo naman po. Yun po talaga. Pero how do you plan to solve that? Yeah. Sa tulong ni Chad, masasolve. Parang pareho kayo. Sa tulong ni Chad. Magkapatid po kasi kami nila. Usap na lang tayo. Siguro po ako na nakikita ko po baka more on mas mapalabas pa sila lalo sa bahay nila. Exposure. Exposure sa mas maraming tao. Or maybe like a personality development workshop.
workshop? Pwede, lahat po magaganon kami, yung speech class. Oo, college tayo, sabi ko. Pero wala po. I think Cornerstone can help you. Yes. Yes. Thank you so much. Thank you, boss. Thank you po. Thank you po. Hi, good afternoon. First tanong ko is, how's your social media presence ngayon? Yun nga, may bagong management, mas maging active ba kayo sa social media, TikTok or YouTube? Ano yung mga plano niyo? Ngayon po actually, mas more on nag-hire na kami ng mga social media managers namin. And, ngayon, pumapasok na kami sa TikTok. Meron kaming mga TikTok posts and... Kumulong ka? Oo. Yun, siguro mas magiging aggressive kami sa social media namin. Lalo na ngayon na meron kaming team na behind na talagang gumagawa ng mga ganun for us. And, lalo na ngayon, syempre, na meron pa kaming Cornerstone, meron kaming PPL. Kaya, sobrang feeling ko, mas papalakasin talaga namin yung social media. Tsaka in the first place, that's where we started. Yeah, Kaya, ano lang, tuloy-tuloy lang. Yun lang. Masa naman, if ever bigyan na kayo ng opportunity for acting, game din ba kayo? Ako po, game ako. Hindi ko alam kung game sila. Ako, game ako. Kahit mamatay lang ako isang beses, okay na ako. Ulo? Oo. Pakita lang ako, kapatid ni Bandol. Gusto ba rin? Ganun ka, okay na ako. Huwag lang po gawin kaming Teletubbies. Ayun. More on ang pangarap ko talaga more on nasa mga action tapos mababaril ako. Gusto ko talaga. Gusto ko mabaril. Pero hindi ko nila, Yun lang po. Last question ko nila. Kinonsider niyo rin bang gumawa ng English songs para meron kang international market? Actually, meron po kami mga English songs noon pa po. And more on siguro ngayon, yung mga ginagawa kasi namin, medyo hindi namin naiisip mag-English songs. Pero knowing na yun nga, merong international market na nag-aantay. Siyempre gusto din namin gumawa ng mga English songs. Lalo ngayon. Kasi yung mga dati namin, nakabangko na. So, feeling ko mga bagong songs. Pero contrary to that, okay naman po yung English songs for us. Pero syempre, dahil nga, like, yung mga ibang artists ngayon, sumisikat naman internationally with Tagalog. Example ngayon, yung Bini, yung lakas-lakas, diba? It's Tagalog. So, parang, I think, same goal rin naman po na we make a song that's Tagalog to represent. Or Taglish, pwede rin. Or Taglish, pwede rin. Pwede din call you. International. Pwede call you. Yeah, bro, you know. Thank you. Hello po, good evening. Good evening po. My question po is for Stephen. Charot lang, para magkaibigan. Hindi, kahit sino po pwede sumagot. Kasi wala siyang mic. Hindi, siguro po, ang question ko, in general, kahit naman po sino. So, in your 10 years po na pagsasama po, pwede mag-share po ng major challenges na na-encounter po ng Agzonta. Siguro yung, para sa akin personally po, ang major challenge talaga na pinagdaanan namin is yung pandemic. Yun po kasi talaga yung sobrang hindi namin inaasahan. And nung nagkaroon ng pandemic, that was, feeling ko parang yun yung isa sa mga pinakamainit namin na panahon, tapos biglang nag-pandemic. So parang hindi namin alam anong gagawin namin. Kasi ang parang pinaka-workflow talaga namin nun is every week, pupunta kami sa bahay nila, sa Cavite, to just make content. And nung nag-pandemic, hindi namin pwede gawin yun kasi may yung stop. Testing pa. May mga card, di ba? Hindi kami makapag-drive papuntang, taga-Antipolo. Taga-Antipolo siya. Nung time na yun, taga-Antipolo ko siya din. So, hirap kaming pumunta sa Cavite. So, ang nangyari, yung contents namin tumigil. So, yun yung isa talaga sa pinaka-major siguro. Feeling ko kahit sa inyo, yun talaga ang pinaka-major namin challenge na nangyari na so far, okay naman. Na-survive naman. Yung routine namin, the weekly. Na-break bigla. Na-break bigla. Tapos parang, nung una actually, parang relax. Nung una, parang namin na pahinga. Sa wakas, makapagpahinga na tayo kasi tagal namin ginagawa yun.
Tapos eventually nung tumagal yung pandemic, parang 2 years na, no? Parang, uy, teka, wala ka pera. Okay po. At least nalagpasan niyo. At nalagpasan natin. And look at you now, nasa corners of people na kayo. Yes. And then next naman po, sir, na may talks po ba, looking forward po kayo na possibly po yung mga songs na gagawin ninyo, maging theme song po ng mga teleserye, and then movie, kasi yun po yung parang like The Rewind, di ba sila? Mas sumigat po dahil dun sa Opo, syempre may talks po. That's always Sobra. been, Opo. Actually, meron po kaming mga ilang songs na nagamit yung isa sa film, yung kung alam niyo po yung ang mga batang pause. Yun, yung gusto ko lumipad. Meron po kaming pinagawa sa amin yun ni Sir Jonathan. Yeah. Tama, parang may isang composer sila, tas kami yung nag-interpret ng mismong song. Tapos meron din kaming song naman na kinta naman ni KZ. Yung Miss KZ Tandian. Yung title ng song, title rin ng yung Bagong Umaga. Kung alam niyo po yung Bagong Umaga, yun po yung isa sa songs na nagamit sa teleserye ba yun? Teleserye. Ay, oo nga, no, yun po. Sa yung Di Ba Halata na song. Thank you po. Open po kami. Thank you and congratulations. Thank you po. Hi, Marco. Tanong ko lang, for 10 years, di ba, ano na kayo, build na yung grupo ninyo. So, sa 10 years na yun, nagkaroon ba ng pagkakataon na, halimbawa, si drummer si Steven, gusto naman niyang mag-guitar, gusto naman, si ano naman, gusto niya mag-drums, or gusto niya mag-kumanta? Actually, meron po kaming ganong version ng Agsunta po. Agsuntok po yung pangalan namin. Ikaw yung nag-drums doon, di ba? Tapos ikaw nag-guitar. Nag-bass. Ako nag-gitara. Ikaw kumakanta. May ganun. Huwag na ulitin. Huwag na lang. Sinubukan na po namin. Parang huwag nyo na lang mong pakinggan. Kaya po ang sunod. So kaya nag-stick pa rin kayo sa... Pero may ganun po kaming version. Paglasing siguro. Paglasing na. Next naman na question. Doon sa lahat ng mga naging covers ninyo, ano yung mga naging pinaka-favorite nyo doon na kanta? And doon sa lahat naman din ng mga originals nyo, ano yung pinaka, kumbaga ilalatag nyo talaga na yun yung pinaka-favorite? Siguro ako po sa covers, ang pinaka talagang nag-strike sa akin dun yung cover namin po ng Mundo. Yun po, parang sobrang parang para sa akin sobrang heartfelt ng pagkakagawa din namin dun. Tapos sa originals po, so far ngayon, ang pinaka-favorite ko talaga dahil sobrang ratrakan ng dulo niya. Yung Kundina Ako po. Yun po yung favorite ko. Ngayon, kasi nag-iba-iba yung favorite ko. Minsan. Yung iba po? Ako po kasi yung syempre yung nadarang sa covers. Kasi, bukod sa yun yung swag din. Doon talaga yung sa originals, syempre yung paborito ko doon. Sa Huling Pagkikita. Kasi iba yung bigat rin namin doon sa song niya. Saan po sa covers, Bakit Part 2 by Mayonnaise? Kasi idol po namin, ako idol po Mayonnaise. Tapos sa original... May drum solo ka doon, di ba? Parang sa doon. Tapos sa originals po, pares kami ni Josh sa Huling Pagkikita. Kasi masarap po na. I think paborito namin yun kasi medyo swak yun. Paborito namin ginagawa namin doon. Ako po, yung cover po, din, Mundo. Tapos sa original po yung latest namin, yung Ikaw. Okay, thank you. Thank you. We're down to our last 3 questions. If we have more.